guys, umagang kay ganda at umagang kay init na naman. So ngayong umaga, samahan nyo po kami na kumuha o bumili ng isda sa nauhan. Siyempre, bago ang lahat, ihanda mo muna yung motor mo, lagyan mo ng box na kahoy, yung lalagyan ng box mo. Ha? Ano daw? Ang gulo mo be, ay asa. Nakikita nyo nga pala yung aking chowa best. Dinaanan nga pala namin yung box nila dito sa kanilang bahay at dediretso na kami ng nauhan. Yung basahan nga palang pinakita ko ay protection mula doon sa goma para hindi po masira yung upuan. Mali nga po itong aming ginawa kasi talagang inabutan na po kami ng katiktikan ng araw. Pagkagayaan na nga po ang araw ay talagang wala po kami maaabutang isda. Isa talaga naman ay mas marami pa naman talaga yung naglalako ng isda kaysa sa mga nahuhuling isda eh. Nasalubong na nga namin sila Mama Dini at meron na daw silang isda pero yung isda nila ay galing Kalapan, hindi po galing nauhan. Ay pinadala ko nga po kala Mama yung uniform at sapatos ko kasi nga po may duty po ako ng alas 2 ng hapon. Tali nga po, nagliligalig ang aking madrakasal talaga naman. Ba't ko daw iniwan-iwanan? Ay hirap naman dalhin ng uniform. May talaga nagre-reklamo po pagkakaligalig. Alam niyo po kaya ako din nagliligalig kasi diyan po ako sa aking madrakals ng mana. Yun na nga po, lalo po tayong tinanghali kasi nga po yung aking mudrakals ay talagang dinakdakan at talagang nagligalig muna bago kami pinaalis. Malalaman mo nga po tanghali na kapag kami nakakasalubong ka na po mga maglalako meron ng isda. Dito nga po sa nauhan, miski sobrang lapit na sa dagat, meron pa rin po mga nagtatayo ng mga fish pan para po mag-alaga ng tilapia, hito, dalag o kaya naman po ay bangus. Mga isdang tabang ba, ganun. Dini nga po ay papunta po tayo ng Estrella para po magtingin-tingin sa mga kasang merong mga tinitindang isda. Dini nga po sa nauhan ay talagang lahat po ng tinitinda nilang isda dito ay talagang sariwa, fresh at talagang bagong huli lamang po sa dagat. Ay may pusa nga po dito talaga yung napaka-cute kaya po kinuhanan ko na rin ng video. Dini nga po makikita nyo na meron nagtutumpukan na tao. Ibig sabihin po meron dyang kasa na nagtitinda ng isda. Ipaparinig ko nga po sa inyo kung paano ang kalakaran o paano ang bentahan ng isda dito sa nauhan. Dito nyo po malalaman kung bakit sobrang ligalig ng aking mama. Tatlo na yan ay 20 eh. Dalawa lang! Tatlo lang tinatawag dito. Dalawa na sa timba. Padalo nga, yung patatlo. Wala nakahuli. One thing na po na. One thing na kuhan up sa'yo. Ay, wala nga yung nakahuli, pumunta ka doon. Ngayon babawi na sana. 130 na yan, naisda ko. One thing lang kahapon na. 130 ka nakara. Kaape. Sinabi lang dito. One thing. Sa mundo nga po ng paglalako ng isda ay talagang mamamana mo ang pagiging maligalig kasi kung hindi ka maligalig ay hindi ka po makakatawad ng isda. Kaya po wag na po kayo magtaka o talagang hindi na rin ako nagtataka bakit ang aking mama ay talagang napakaligalig. At din na rin po natuto ang aking jowa na magligalig. Kasi kung hindi ka maligalig ay talagang hindi mo matatawaran ng iyong ilalakong isda. So yun nga po, ang daming daldal. Nandito na po tayo sa Bagsakan Center. Ibig sabihin nandito yung mas mararaming nahuhuling isda. Nakikita nyo nga po, banyera po talaga ang mga isda dito. Sobrang unti nga po ng huling isda ngayon kaya imposible po tayo makakakuha. Nakikita nyo naman na 2.5 na banyera lamang ang merong isda. At meron na nga po mga maglalakong isda ang nagmamayari niyan. So diyan nga po makikita ninyo kung paano hati-hatiin o bahagi ang mga nahuling isda. Pagka ganito nga po, kakaunti ang huli ng isda, kailangan talaga makipag-unahan ka diya sa pagpapalista para ikay mabigyan ng isda. Sabi nga po ng aking mama, kung hindi ka maligalig ay talagang wala kang makukuhang isda. Required pala talaga na dapat maligalig ka kung may balak ka maglako ng isda. Tulad nga po ng sinabi ko ay talaga naman mas marami pa ang naglalako ng isda kaysa sa mga nahuhuling isda. Dini nga po, inabutan na rin po kami ng aking kapatid at ng aking pinsan na talaga namang wala pa po kaming nakukuha. Kabilang kasa naman po ay talagang dito ay nagtatakala na rin po. Ibig sabihin, meron na po nagmamayari niyan. Tinatanong ko nga po sa aking mama kung anong isda yan ay talaga naman nalilito siya kasi sa picture ko lang pinapakita. Mukha nga po ngayong araw na ito ay talagang bokya po kaming dalawa ng aking jowa. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag ikay naabutan ng katiktikan ng araw ay wala ka na talagang maaabutang isda. At sabi rin ng aking mama, dapat ikaw ay maligalig at matapang kung gusto mo magkaroon ng isda. Huy, wag ganon. Hindi po ibig sabihin na matapang ay manununto ka na. Ang ibig sabihin po ng pagiging matapang ay dapat matapang ang loob mo sa pakikipagsiksikan, pakikipagdaldalan, pagliligalig upang makakuha ka po ng isda dito. Niyaya na nga po ako ng aking jowa dito sa tabing dagat upang daw po hintayin po namin din yung zipper na paparating. Ang zipper nga po ay malaking bangka kung saan marami pong tao ang pwedeng sumakay dito at sila po yung mga nanghuhuli ng isda. Kapag nga po nanghuhuli ng isda ay hindi lang sa patabi-tabi kung hindi po talaga sa pagitna ng dagat. At din nga po natanawan ko ang aking pinsan at ang aking tita na nag-aantay din. Hindi rin naman po halata sa mukha at sa reaksyon ng aking tita na siya tuwang-tuwa na makita ako.
Hindi nga po ang aking tita sapagkat inaantay niya po yung kanyang manugang kasi nakasakay po sa may zipper. Sabihan na rin pala kami ng aming tita na mukhang kakaunti o wala talaga ang huli ang mga mangingisda ngayon. So yun guys, talaga makikita nyo dito dalawang zipper yung paparating, inaantay laang namin kung meron talaga mga huling isda. Ay kung wala naman talagang huli, ano magagawa namin kung hindi ang umuwi, diba? Ay asa. Yun nga po, makikita nyo yung mga mangingisda na nagtatalunan na mula sa zipper ay meron nga po sila daladalang mga timba na merong lamang mga isda. Sabi nga po ng aking tita ng aking jowa na siguro nabili na yung mga banyay-banyay ng isda doon pa lamang sa gitna ng dagat at ganon nga daw po yun. Dini nga po ay papunta po kami sa tapat ng pupuntahan ng zipper na sinasakyan ng manugang ng aking tita. Mukha nga po wala din po kami mabibiling isda dito sa pangalawang zipper na inaantay po namin. Kung makikita nyo po ay talagang hindi biro ang pangunguha or panghuhuli ng isda lalo na't kung may habagat. Yun nga po, nabukiya nga po kami ngayong araw at niloloko ko yung aking jowa. Yan po, may balat po sa puwit yan. Ang hirap nga po makabili ng isda lalo na kung kakaunti naman po ang huli. Hindi naman po iisa ang bagsakan ng isda dito, hiwa-hiwalay po yung mga kasa nagtitinda ng isda. Ayan nga po, makikita nyo, naubos na talaga ang isda sapagkat wala na po yung mga tao nagtutumpukan dyan sa tabi. At sa mga oras nga pong ito ay kami pauwi na ng aking jowa sapagkat wala po talaga kami nakuha ngayong araw. Yan po ang napapala ng mga taong tanghali ng gumising para kumuha ng isda ay asa. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng isa ay talagang dapat agahan nyo. Huwag kayong tutulad sa amin kung kailang katiktikan na ng araw saka pupunta ay aso. Gusto mo ka pumunta tayo sa San Antonio? Nakakating ka na kita. Hindi. Saan yun? Ala, saan tayo? Saan mo ako dadalhin? Ayan nga po, ay niyaya na lang ako ng aking jowa sa San Antonio kasi hindi pa po ako nakakapunta doon. Sabi nga po ng aking jowa, bukod nga po sa Estrella sa Pitugo, ay dito din po siya kumukuha ng isda pag wala po siya makuha doon. Feeling naman po namin parehas na wala din talaga kami dito makukuha, ay gusto niya lamang po ako ipasyal dito. Ayan nga po, nakakita nga po ako dito ng mga bangka, ibig sabihin marami talaga po nang huhuli din ng isda dito. Sabi ko nga din po sa aking jowa na ayos din niya pagdadrive, baka naman kami mahulog dito. Sabi niya naman ay hindi naman tayo masasaktan diyan dahil tubig naman ang babagsakan. Sabi ko na nga lamang po, ikaw na lang magpakalaglag kung gusto mo ay aso. Sumuot nga po kami sa mga bahayan dahil dito daw po siya kumukuha ng isda. Napansin ko nga rin po na halos lahat ng bahay dito ay may kanya-kanyang lambat. Tanong na rin po dito yung aking jowa pero wala po talaga silang huling isda. Bukod nga po sa mga lambat na napapansin ko ay meron dito ako napansin na may nagtatagtag na tubig sa kanyang bangka. Dahil nga po wala talagang isa ay kami bumalik na po ng aking jowa. Tanggap na nga lamang po namin na talagang bukya kami ngayong araw na ito ay aso. Yun nga po, bukya po kami ngayong araw na ito kaya kami umuwi na lamang. Dumaan na nga lamang po kami sa tindahan para bumili ng munggo at kami magluluto ng ulam. Magluluto pala siya ng ulam. Nga po, nabukya kami ngayong araw at least meron kaming ulam na munggo. Gusto ko nga po itong ulamin kaysa naman isda ng isda. At nga po sa pamilya ko ay halos naglalako na ng isda kaya kami sawang-sawa na. Masama nga rin po na puro kayo isda ang ulam kasi kayo talaga yung magbubulatihin. Ay asa. And that's all for today's video. Salamat! Please follow, like, and share. Uy, walang ganun. Emi ka.